Parang weekly, lumalabas siya sa IG ko. Biglang pumasok yung issue tungkol kay Kris Aquino. Wala po tayong alam tungkol sa nagaganap sa kanyang kalusugan ngayon, sa kanyang sitwasyon, pero siya na po mismo ang naglantad kung gaano kahirap ang kanyang kalagayan ngayon. Pero, mga kachika, sa kabila po ng pagtatapat niya tungkol sa kanyang sitwasyon, heto po ang talaga namang nagsusumigaw na painful truth, sabi mismo ni Kris Aquino. Ang tanong ito, kaninong kwento at naratibo ang totoo? Yung kay Kris Aquino or kapag nagsalita na si Dr. Michael Padlan? Alam mo, sa tingin ko rin dito, siguro magsasalita ito si Dr. Michael Padlan. Kasi maadiktuhan yung pamilya niya eh. At saka yung career niya. Profesyon niya bilang doktor. Kris Aquino, walang takot na inilantad ang katotohanan sa ginawa ng napabalitang nobyo nito na si Dr. Michael Padlan. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Ilang araw nga matapos mag-trending sa mundo ng showbiz ang ibinunyag ni Kris Aquino na kung saan isang revelasyon ang kanyang ibinandira sa Instagram. Nahiwalay na ito sa kanyang nobyo na si Dr. Michael Padlan, na kung saan labis ikinagulat ng bitiranang showbiz insider na si Christopher Min. Sa panahon po na ang lahat ng isip natin ay nakatutok sa naganap sa mundo ng politika, biglang pumasok yung issue tungkol kay Kris Aquino. Wala po tayong alam tungkol sa nagaganap sa kanyang kalusugan ngayon, sa kanyang sitwasyon, pero siya na po mismo ang naglantad kung gaano kahirap ang kanyang kalagayan ngayon. Ang tindi po kung makikita natin yung mga retrato habang karga-karga siya ni Bimbi doon sa CR. Nakita ko nakalawit yung dalawang paa niya na pagkapayat-payat at may mga nakapaikot na pantanggal ng sakit ng buto kasi aminado po siya. Kailangan na raw po niyang magpa-inject, magpa-steroid shots dahil ang kirot po nagmumula sa tuhod niya hanggang sa paa. Grabe no? Eh alam naman natin kapag gumamit ka ng steroids, ay talaga ang sakit, hindi mo talaga may paliwanag na sakit. Kinu-question nga sa mga atleta yan eh, di ba? Nakakalungkot lang po na ganito pala ang sitwasyon niya ngayon na talagang ika nga niya. Salamat sa kanyang Northern Star, si Bimbi. Ang kanyang pinagkukunan ng lakas ng loob at pag-asa at ang mga panalangin natin para sa kanya. Pero, mga kachika, sa kabila po ng pagtatapat niya tungkol sa kanyang sitwasyon, heto po ang talaga namang nagsusumigaw na painful truth, sabi mismo ni Kris Aquino. Ano ba yung painful truth na ito? Dito na nga, akala pa naman natin na itago nila ni Dr. Michael Padlan ang kanilang sitwasyon nang sila ay maging sila at nang sila ay magkahiwalay. Yun na nga ang kinagugulat nating lahat kasi nung naging sila, official naging sila, eh wala naman tayong nalaman. Direktang pag-amin. Mula sa kanila. Ngayon, nung nagkahiwalay sila, eto na ang binunyag ngayon ni Kris na naging sila pala. At ang akala ng lahat ay private ang kanilang pagsasama. Sa isang pagkakataon po, mga kachika, na akala natin privado na ito hanggang sa uli at wala na tayong malalaman. Ang tindi po ng mga revelasyon ni Kris Aquino, yung painful truth na sinasabi niya. Iniwan daw po siya ni Dr. Michael Padlan dahil mas gusto ng doktor na magbiyahe at iwanan siya sa kanyang kalagayan. Sa kanyang sitwasyon. He did not love me. Sabi niya, hindi pala siya minahal ni Dr. Michael Padlan. Di ibig sabihin siya lang ang nagmahal, ganon. Siguro one-sided, ganon. Kaya nga napakasakit na. Kaya one-sided love affair. Diba? At ang sabi raw po ni Dr. Michael Padlan, ayon na rin kay Kris Aquino, hihiramin po namin ang mismo niya ikinote. Iniwan kita dahil mahirap kang mahalin. Sobrang sikip ng paligid. Ay,
Kapag sinabi mong sobrang sikip ng paligid, napakaliit ng mundo ninyo, pero ang dami nakikialam. Maraming kumukontra. Diba? Kasi kontra. yung sobrang sikip, parang hindi ka makakilos dahil maraming matang nakatingin sa'yo. Hindi ka parang makapag-desisyon kasi maraming nangingialam. At saka, Sa patuloy ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Windel Alvarez, ay ikinaloka nila ang isa pang revelasyon ng dating TV host na si Chris Aquino ay di umano binabayaran pa niya ang kanyang dating nobyo ng tamang professional fee kahit sila ay magkasintahan pa. eto pa, isa pa pong revelasyon ni Chris. Ang akala natin, di ba, dahil nagmamahalan nga sila, pasyente siya at doktor, itong si Dr. Padlan, hindi siya nagpapabayad. Pero inamin ni Chris Aquino sa kanyang post na kahit po nung sila ay magkasama pa, ay binibigyan niya ng professional fee at tinatanggap naman ni Dr. Padlan. Ay, siyempre naman. Ang sakit nitong mga revelasyon na ganito. Ang hirap kaya nung nagbabayad ka tapos mahal mo yung binabayaran. Di ba? Akala pa naman natin buong-buong puso at pag-ibig ang binibigay sa kanya ni Dr. Padlan. Sabi pa natin, ang ganda nitong kombinasyon. Kasi pasyente siya, tapos doktor ang boyfriend niya. Di ba? Parang ganon. Pero ganito po pala ang nangyari. So, nung sinabi niya, he did not love me, una. Pangalawa, sumusweldo po pala sa kanya si Dr. Padlan nung magkasama pa sila. At iniwan nga siya dahil mahirap daw po siyang mahalin bilang Chris Aquino dahil masikip ang paligid. Kalokay. Antindi. Paano itong sasagutin ngayon ni Dr. Padlan? At may isa pa, nakikiusap siya o siguro inuutusan niya si Dr. Padlan na tigilan na ang paninira sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan doktor ni Dr. Padlan. Naghinagawa daw po ang lahat-lahat para siya ay tulungan sa kanyang kalagayan. Ano sinisiraan ni Dr. Padlan, yung mga doktor? Yun ang baling lumalabas sa kwento ni Chris. Di ba? Nakakaloka naman. Bakit ganun? Grabe naman pag ano yan kay Dr. Padlan dito, no? Ang tanong ito, kaninong kwento at naratibo ang totoo? Ayun. Yung kay Chris Aquino or kapag nagsalita na si Dr. Michael Padlan? At ang tanong, magsasalita kaya si Dr. Michael Padlan na never naman natin. Wala naman siyang interview na pinagbigyan. Never. Ito po, nakakati na naman po ngayon ang ating mga kababayan sa kanilang emosyon tungkol dito sa pinakahuling post ni Chris Aquino. Ang dami na po nagte-text sa amin na ang sabi, nako, si Chris mukhang na-insecure na naman dahil wala sa kanya ang pansin ng publiko ngayon o may eksena. Ganon ang sabi. Diba? Nakakaloka lang kasi itong revelasyon na ito. Kasi lahat tayo nagula. Una nating reaksyon, nakakaawa. Lalo na pag nakita mo yung kanyang itsura habang karga-karga ni Bimbi doon sa CR na halos makita na po yung kanyang pang-ibabang bahagi ng katawan niya. Andun tayo ay makikisimpatya dahil ito na pala ngayon ang kalagayan ni Chris Aquino na ang kanyang timbang 36 kilos na lamang, nag-steroid shots na siya at pagkapayat-payat po ng kanyang mga binti na lagi nananakit dahil sa kanyang lupus rheumatoid arthritis, parang ganon. Andun tayo nakikisimpatya. Pero pagkatapos po nitong revelasyon laban kay Dr. Michael Padlan, ano na naman ang magiging nito, reaction ng tao. At saka tingnan mo na yan, yung karamdaman niya, nahihirapan na siya sa kalagayan niya. Nalulungkot pa ang puso niya. Di ba? Napakahirap nun. Talagang mahirap dalhin yan. Yung wasak ang puso mo, pagkatapos ang katawan mo pa, pinahihirapan ka. Siya na rin nagsabi, araw-araw niyang kasama yung mga sakit na yan. Totoo. Yung sakit ng kanyang buto at ng kanyang laman. Everyday daw po, yan ang kanyang kaulayaw. Pero pagkatapos niyang sabihin yung kondisyon niya, eto naman yung tungkol kay Dr. Padlan, ang painful truth ayon sa naratibo ni Chris Aquino. Saan tayo lulugar ngayon dyan? Nako. Hindi natin makokontrol kung ano masasabi ng ating mga kababayan, ng publiko tungkol sa kanyang revelasyon. Correct. At saka I'm sure, di ba, na lagi natin sinasabi, hindi natatapos dito ang kwentong ito. Kaya lang yung trash talking. Yun, parang hindi nakaka-professional. Maninira ba si Dr. Padlan ng mga kaibigan niya at mga kasamahan? Paano kaya nangyayari yun?
parang bilang isang doktor, hindi naman siguro gagawin yun. Palagay ko, kasi alam mo yung pagiging professional nila. Bawal kasi. May secrecy yan sila eh. Respetuhan yan. Hindi ko alam kung si Chris ay talagang bagsak na bagsak ang emosyon dahil sa kanyang sitwasyon or bagsak na bagsak siya ngayon dahil iniwan siya ni Dr. Padlan. Yun na. Na ayon sa kanya, mas gusto pang magbiyahe at maging malaya kesa siya ay tutukan sa kanyang kondisyon. Oo, pero kung iisipin kung masikip nga ang mundo, kung masikip nga ang paligid, talagang aalis ka. Alam mo itong sinabi niyang ito, yung iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid. Parang lahat naman ang nakarelasyon ni Chris, yan naman ang sinasabi, di ba? O ayan, may babalikan na naman. O di ba nung nakaraan natin episode, di ba tinanong mo nga ako nung kung sino yung mga karelasyon ni Chris na hindi yan siniraan. Di ba sinabi mo ba parang si Dr. Padlan, parang naiiba. Naiiba. Yun din ang tingin natin lahat kasi wala naman tahimik eh. Oo. Kasi yung lahat ng nakarelasyon ni Chris, nakita naman natin ang kasaysayan. Balikan po natin, lahat meron siyang nasabi na negatibo at hindi maganda ang kanilang paghiwalay. Sabi natin, bukod tangi yata na si Dr. Michael Padlan mula noong birthday niya at saka nung Valentine's Day, ang sabi lang niya, tapos na sila. Walang paliwanag na anuman. Kaso ang sabi nga niya, ito daw yung rest back niya. Ay, Katulad na lamang nung He Did Not Love Me. Oo. Diba? I'm sure siguro meron naman nakarating kay Chris Aquino na kung ano, kaya siya nakapag... Ano yun, makikinig siya sa mga sabi? Kasi di ba sabi niya, trash talking. So ang ibig sabihin, no, may nagparating sa kanya na, uy, alam mo ba, may ganyan yan. Di ba? Ito lang may tanong ako sa inyo. Pag yung isang tao ba may sakit, yung hindi yan na kaya sakit, naapektuhan ba yung utak? Hindi tayo doktor para magsabi ng kung ano ang sitwasyon kapag talagang hirap na ang isang pasyente. Pero po pwede na nadadamay ang kanyang pag-iisip kapag puro kanegahan ang nadidinig niya. Diba? At saka nababawasan ang pasensya mo kasi nga may Masyadong masakit na. Oo. Nakakadagdag kasi yun na syempre may iniinda ka na tapos gano'n pa maririnig mo lalabas talaga yung mga gusto mong sabihin. Kaya gano'n na lamang ang papuri niya kaya Bimbi. Ang tinuturing nga niya, sabi natin, ang Northern Star niya kasi nga po yung pag-asa si Bimbi ang sa kanya ay nagbibigay. Ang kanyang taga-suporta talaga. Isipin niyo po, karga-karga niya ang mami niya sa CR. Tapos kitang-kita mo kung gano'n na kanipis ang katawan ni Chris Aquino. At nandun po ang ating pakikisimpatya. Pero pagkatapos naman nating malaman, yung tinatawag niyang rest back kay Dr. Michael Padlan, mahahati na naman po ang emosyon ng publiko ngayon. Ano na naman ang sasabihin ng lahat? Sa ngayon, dahil napakaaga pa nating tinatalakay ito, hindi pa tayo nakakatanggap ng mas matitinding reaksyon. Pero sigurado sa mga darating na araw, maglalabasan yan. Ay, oo. Diba? Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min, ay inaabangan nila ang maging reaksyon ng dating nobyo ng dating TV host at reaksyon ng ating mga kababayan ukol sa revelasyon ni Chris Aquino. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang komento ng veteranang kolumnista na si Christopher Min. Narito ang video. Kasi magkakaroon ng reaction lahat yan eh. Pangit, maganda, halo-halo talaga ito. Kasi wala na, nilabas niya na yung ganyan. Pero alam mo sa tingin ko rin dito, siguro magsasalita ito si Dr. Michael Padlan. Kasi maadiktuhan yung pamilya niya eh. At saka yung career niya. Profesyon niya bilang doktor. Alam mo, di ba kung paano to, parang sinisiraan na ni Chris ang pagkatao ni Dr. Michael Padlan eh. Di ba bawang sabihin niya, kita mo, nung sa akin, nung tayo pa, ginabayaran kita at tinatanggap mo naman. Oo. Ganun na interpretasyon nun eh. Oo. Diba? Na ang akala nga kasi natin, magkarelasyon sila, ang ganda-ganda, may titingin sa kanyang kalagayan. At saka sabi pa natin, mas kampante si Chris ngayon dahil ang boyfriend niya ay isang doktor. Yes, tama. Yung konting kibot lang na may nararamdaman siya, konting tawag. Meron akong ganito gawin mo. Automatic yun na hindi ka kailangan magpapalista pa. Di ba yan? Oo, tama. Kasi marunong siya eh. Alam niya ang rekotitos pagdating sa mundo ng medisina. Kakalungkot. Abangan po natin kung ano pa ang magiging reaksyon ng publiko tungkol dito sa pinakahuling revelasyon ni Chris Aquino. Pero dapat, kung ako tatanungin, hindi niya isinabay yung tungkol kay Michael Padlan. Oo, tama. Parang wala lang nega.
Oo, para nasentro na lamang doon sa simpatya ng publiko. Hindi raw siya takot na magsabi ng katotohanan. Hindi tayo takot na magsabi ng katotohanan, pero pumipili tayo ng panahon kung kailan tayo maglalabas ng katotohanan. Yun. Yun na. Walang kanta na pwede kay Chris, ha? Palampasin na natin ito. Kasi matindi itong kanyang pinagdadaanan. At saka di ba sabi niya nga hindi siya susuko laban ka. At nagpapasalamat siya sa lahat ng mga nagdarasal para sa kanyang kondisyon, para humaba ang kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang Northern Star na si Bimbi. Yun. May nagtanong sa akin, sino ang kumuha ng picture na yan? Ayun. Diba? Oo nga. Iniisip ko, kung di gumagamit ng tripod, may isang tao na nag-shoot nung retrato nila ni Bimbi sa CR. Kasi kung sa atin mangyayari yun, di ba, parang hindi mo na maasikaso. Mga personalidad, sensitibo pagdating sa ganyan. Tama. Hindi ipinakikita yung mga ganyan na lalo na itsura. sitwasyon. Binritig ka papuntang sa CR, hindi pwede yun. Diba? Pero siya nilantad niya kasi sabi nga niya, hindi siya natatakot na maglabas sa katotohanan. Yun. Ay nako. Yan si Chris Aquino. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.